Swangit! Oh, yan ang tila sinabi nito si dating Pangulong Duterte, mga kababayan, nung tinanong siya ni Jinggoy na bakit naman dating presidente na hindi ka tumitingin sa kaliwa na kung saan andon si Dilima. Ay sabi naman ni dating Pangulong Digong, mga kababayan, walang maganda dyan eh. So, swangit. Oh, hindi niya sinabing swangit, mga kababayan. Pero sinabi niya, walang maganda dyan. May palsi Contivirus, mga kababayan, at killjoy na killjoy, at sinabing, hindi ito dapat gawing katatawanan, ha? Panoorin po ninyo, mga kababayan. Pero bago po yan, gusto po lang natin pasalamatan itong napakabait na viewer, mga kababayan, si Binibining Iris Espanola. Thank you so much po, ma'am. Narito po ang video. Mr. President, kanina pa ho Si Jinggoy. kayo tingin ng tingin sa amin. Hindi kayo, lagi kayo tumitingin sa kanan. Oh. Hindi ho kayo tumitingin sa kaliwa. Nagpapansinan na ba kayo ni Senator De Lima? Saba! Oh, nagpapansinan na ba kayo ni Saba, PRRD? Senator De Lima? Wala maganda dyan, dito lang. Walang maganda dyan. Agree! Anyway, Natawa mo ang Senado, mga kababayan. Kasalanan mo, Jinggoy. Jinggoy, ha? Baka makurot ka dyan sa singit. Jinggoy. Mr. Chair? to be serious, on a Yes, serious Mr. note, Chair. sir, I think Killjoy na killjoy si to virus, mga kababayan. Galit. I beg Senator Jinggoy, SP Pro Senator Tempore to lead us in setting the tone that this is not a laughing matter. Tapos sa kami tumawa, virus. Bahala ka kung di ka tumawa, basta walang paganda dyan, sa inuupuan na banda ni Dilima. I'm Yes, not, Salamat, I, Mr. I, I was not joking. I was not joking. Wala I naman was talaga just, maganda. para ma-lighten lang yung mood, Mr. Chair. Anyway, on a serious note, Mr. President, Ikaw, Jinggoy, ha? Ikaw talaga, Jean, pinapahamak mo si dating Pangulong Duterte na tawaging swangit si Saba. how do you assess the campaign against illegal drugs during your time, Mr. President? Do you consider it as a success, Mr. Success. President? Success naman talaga. Mr. Senator, it is a continuing problem for the country and for the entire world. Correct. The drug problem is a very serious and pernicious, virulent. Lalong-lalo na ngayon, ha, na pati ang ating presidente, ang issue, mga kababayan, ay tungkol na sa droga. Ailment that the country is facing. Sa panahon ko and the previous presidents, yung panahon ko, hindi siguro ninyo nagustuhan. Nagustuhan namin. Ang hindi nagkagusto niyan, yung mga drogista lang. No, not you. Yung the entire country, I am addressing the entire country. Baka hindi ninyo nagustuhan. Nagustuhan namin. But yun ang style ko. We love your style. Sinabi ko nga, I tried to do the best that I could. Kung nagkulang ako, pasensya. Hindi ka nagkulang, Pangulong Digong. Ang nagkulang kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan, ay yung oras lang. Dapat sana hindi na pinababayan, no? Kung tayo lang ang pa-dedesisyonin, mga kababayan. Forever President, dating Pangulong Duterte. Pero ang solusyon during my time was a call of duty of the president. Duty. Ako yun. Kasi Talaga? ako yung presidente sa panahon ko. Correct. At hindi po ako nagkulang, Mr. Senator. Ginawa niya ang kanyang trabaho. Nag-warning ako lahat narinig ng Pilipinas. Oo. Huminto kayo sa droga. Bitawan ninyo, drop it. Drop it. Kasi magkakaproblema talaga tayo. Pag Nag-warning nakita siya. tayo sa isang Nag-warning kanto at hawak mo ang droga, problema na talaga yan. So, yun na. Nagkakaroon tayo ng problema. May patayan. But it was not a state-sponsored killing. Not There was state-sponsored. never an official Never order an official to the order. police and the military and to
the agents of government to kill. Andyan si Senator De La Yung mga Rosa. ano ha, yung mga hindi lumaban, ang sinabi ni dating Pangulong Digong, kung nalalagay na ang inyong buhay sa panganib, you have the right to bang bang. Wala akong sinabi na ganon kasi abogado ako. Fiscal, prosecutor, Ang sinabi ko, lawyer. Isang take lang sa bar exam mga kababayan, hindi katulad ng iba dyan, second year college lang. yung sinabi ko nung nagtuturo ako sa Police Academy, that in your fulfillment of duty, yung elements of self-defense would apply to you pag you are trying to arrest a person. Alam mo, ang trabaho ng pulis kasi, pag sinabi mong aarestuhin kita, hindi hinto dyan. It will not stop there. The police must arrest and overcome the resistance para madala mo yung kriminal doon sa istasyon at mabook mo para makulong. Correct. Yan ang problema at naawa ako sa mga pulis. Hindi mo masabi, bitawan mo yung baril at pag hindi sumunod, sabihin lang ng pulis, o sige, bukas makita tayo dito, huwag ka nang magdala ng baril. Hindi yun ang ka pa? tinuro ko sa kanila. Nagtuturo ako sa Police Academy. Yan, lahat yan sila dumaan sa akin. Yan, because yan ang turo ng sa College of Law. That's the law. That's the law. Kung ano yung sinabi ko sa pulis, batas yan. Batas. Walang compromise dyan when you are arresting a person. If he resists, pag ayaw magpa-aresto, you have to overcome him, his resistance. Ngayon, pag lumaban, nagkaletse-letse, Pag lumaban. may baril, may magpatayan talaga. Tingnan nyo sa Amerika. Kahit pa nga mga kababayan sa Amerika, ang hawak lang na kutsara lang. Kahit pa, ang hawak wallet lang, cellphone. Kapag hindi yan binaba, put your weapon down. Anong mga nahawak mo, put it down. Kapag hindi yan tatalima mga kababayan, babarilin yan sa Amerika. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Pero dito sa atin mga kababayan, nagpaputok na. Gusto pa ng mga righteous na mga tagapagtanggol ng drogista mga kababayan na wag pang i-baby pa ang kriminal hanggang ang pulis na ang namatay. Kaya yan ang problema ng pulis, kaya naawa ako. Kaya ako rin nandito, guns, siguro, paano na rin ng God sent yung God sent. invitation ninyo. Naawa ako dito sa mga pulis na tinatawag ninyo at inaano ninyo, yung trabaho na sa ng pulis kasi binabastos. involves personal contact. Walang trabaho sa pulis, sabihin niya, halika dito, bitawan mo yan, mag-surrender ka, sumama ka sa akin. It is always a confrontation. And if criminal the other guy is armed, Armed at sabog pa mga kababayan. Lango sa droga. there will always be kamatayan or injuries. Mr. President, if I may... Yes, sir. kasi napapanood ko kayo sa TV nung hindi pa ho ako senador during your term na meron ho kayo sinasabi. Habang nagpapakasarap ka na nanonood ng TV Jinggoy, ang ating dating Pangulong Presidente nagtatrabaho. Ubusin ko kayo. Papatayin ko kayo. Ano po ibig sabihin? Sino po yung uubusin ninyo? Sino yung papatayin Mga ninyo? Ito ba yung criminal. mga user, mga pusher ng illegal drugs? Sana nga pati planderer, no? Inuubo si dating Pangulong Digong. Di ba, Jing? Yes, sir. Lahat. Hold-upper, kidnappers. Hindi lang sa drugs. Hindi lang droga, sir. Lahat po. When I was mayor, kalaban ko lahat ang kriminal. Kriminal. At ngayon mga kababayan, ginagantihan na siya ng mga kriminal, drogista. Huwag naman yung mga staff, Wala akong pakialam dyan, mga Plunder! mag-check Bribery! Yung mga Na-absent kidnappers ko na pala. sa Mindanao po, marami yan.
ay yung mga lawless elements doon, Lawless elements. when they go on a rampage, they take over the entire municipality. Totoo talaga yan, mga kababayan. I-hosted- Lalong-lalo na nung panahon ni Parohinog. It's na lang yung municipality, yung bangko lahat doon, hino-hold up. Hinuhold. At yung police hindi makagalaw kasi nakapalibot sila and there are civilians. And they cannot start a war because the civilians Nadadamay. eventually will be killed in the process. Pati sila. Nung sinabi niyo pong uubusin ko kayo lahat, papatayin ko kayo lahat, ito ba ho yung naging resulta kaya marami hong naging patayan, Ginoong Pangulo? Literally, yes. So, Mga pero wala ho kriminal. kayong inuutos sa mga... Nakinig ka ba, Jinggoy? Sasabi ni dating Pangulong Digong nga kanina na it was never our policy sa gobyerno ng papatay na hindi lumaban. Napapatay lang sila kung mayroong confrontation talaga, mga kababayan. Lumaban. dating chief of police ninyo, Sir. chief of PNP na pumatay. Warning lang na istorya mo lang yan, sir. Chismis lang ho. Hindi chismis, but a figure of speech. Alam mo, pagka Chismosa talaga. Ito si Jingay, mga kababayan, no, ha? Chismis, o maganyan ang mga wording. mayor ka, Marites. o presidente ka, pag sinabi mo, hoy, huminto kayo dyan, Hinto! masama yan, illegal yan, walang mangyari sa syudad mo. Pag sinabi mo, Please, hinto na kayo mga kriminal, mga drogista. Stop na. Ganyan. Baka ganyan ang gusto ni Jinggoy, mga kababayan. ina kayo, huminto kayo, papatayin ko kayo. Oo. Ang daming sumuko, mga kababayan. 2 million daw. Pag hindi sila huminto, Voluntarily. of course, the police would come Ngayon, in. balikbayan ang mga bangag, mga kababayan. Sabihin ko sa pulis, pag naghawak ng baril, ito yan sila, dumaan yan sa Davao lahat. Koy, pati, ito, si Danao, lahat yan sila, dumaan ng Davao. Ang order ko talaga sa kanila, pag maghawak ng baril, patayin mo na para one less criminals. Bukas mag-hold up na naman yan, may poproblema na naman tayo. Basta may hawak na baril, ha? Dahil antayin mo, mga kababayan, na barilin ka pa. Diba? May karapatan sila. Sa Amerika nga, hawak cellphone lang, wallet, pinatay ng police dahil may weapon. Ganon rin sa puser. Anong masasabi niyo dito, mga kababayan? Post the comments below.